Nakaraan nating kwento tagumpay na napatay ni Kang Wu si Reynold, at nagkunwari siyang naghihinagpis ng dumating na sa lugar si Gaya. Ngunit hindi inaasahan ng ating bida ang biglaang pagpapakita ni Tyrion, na nag-aapoy sa sobrang galit dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Reynold. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit na sinisigaw ang bagsik ng kanyang paghihiganti. Hindi naman agad nakaimik si Kang Wu dahil sa pagkabigla. Malamig pa siyang pinagpawisan at naramdaman niyang may hindi tamang nangyayari. Bago niya patayin si Reynold, sinuri niya muna ito at napag-alaman niyang putol ang koneksyon ni Reynold at Tyrion, ngunit ang ginawa niyang pagkukunwaring paghihinagpis at pagtawag kay Tyrion ang nag-ugyuj dito upang magpakita. Nakiusap si Gaya na kumalma muna ang warrior god, kaya't mahinahong tanong ni Tyrion kung kilala ba ni Gaya ang pumatay kay Reynold. Sa oras na yon agad na pagtanto ni Kang Wu na hindi alam ni Tyrion kung ano ang tunay na nangyari, kaya't bahagya siyang nakahinga ng maluwag matapos matakasan ang mas malalang bagay na pwedeng mangyari. At upang siguraduhin na totoo ang kanyang hinala, agad niyang sinabi na si Velzahart ang magkagagawa ng lahat, at nagkunwaring hamibi kasabay ng pagpapakita ng kalungkutan. Sinabi naman ni Tyrion na imposible ito dahil agad niyang malalaman kung si Velzahart ang gumawa niyon. At dahil doon agad ding sinabi ni Kang Wu na ang pumatay kay Reynold ay walang iba kundi si Satan. Nagpaawa pa ang mga mata ng ating bida na tiningnan ang warrior god, ngunit nasa isip niyang maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pagtakpan ang kanyang ginawa. Lalo namang yumigting ang galit ni Tyrion sa demonyong si Satan dahil sa inakala niyang pagpatay nito sa kanyang disciple, nagnangalit pa ang kanyang mga ngipin habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalang Satan. Malakas na pinakawala ni Tyrion na naipon niyang galit sa pamamagitan ng isang sigaw, at doon naramdaman ng ating bida ang lakas at kapangyarihan ng isang warrior god, habang ipinaalam naman ng system na nakadirekta ang galit ni Tyrion sa baliw na si Satan. Malawak na napangiti naman si Kang Wu at tuluyang naglaho ang kanyang alalahanin, sinabi pa niya sa isip na palaging gumagana ang pangalan ni Satan upang makalusot siya sa kanyang ginagawa. Tinanong ni Tyrion kung totoo bang nakikipaglaban ang mga Children of Gaia sa mga demons. Agad namang sagot ni Kang Wu tungkulin nilang protektahan ang buhay at mapabagsak ang demonyong si Satan. Agad namang tanong ni Tyrion kung mapapagkatiwalaan ba niya ang ating bida. Nakangiting sinabi Gaya na wala nang iba pang hero ang nararapat liban kay Kang Wu, dahil siya ang pinakamalungkot kaunahang naghinagpis sa pagkamatay ni Reynold. Agad itinanong ni Tyrion kung ano ang pangalan ng ating bida na mabilis din namang sinagot ni Kang Wu. Matapo yun sinabi pa ni Tyrion na ipinauubaya na niya ang espada ni Reynold sa ating bida. Ayon kay Tyrion, ang espadang ito ay tinatawag na Delin na isang divine relic, at taglay nito ang kanyang kapangyarihan. Bukod dun, plano din ni Tyrion ang lahat niyang kapangyarihan sa ating bida. Kasabay nun mas lalong nagliwanag ang nakalutang na espada. Sinabi pa ni Tyrion na PayPal-abesan niya ang kanyang lakas kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Agad nagbigay ng warning ang system sa panghihimasok ng Tyrion God, at isang bagay ang ginawa nitong hindi mapipigilan ng sinuman, kasabay ang pamemorsa upang mapalabas ang kanyang buong kapangyarihan. Binalot ng malakas na puwersa ang lugar kasabay ng malakas na sigaw ni Tyrion, tanda na sinimulan na nito ang kanyang layunin kaya't napasigaw na lang din ng tatlo na sinubukan pa siyang pigilan. Natulala naman si Kang Wu dahil hindi man malawak ang kaalaman niya tungkol sa system, ngunit nasisigurado niyang kahit ang mga gods ay walang kakayahan na makita at manghimasok dito. Nagningning pa ang mga mata ni Kang Wu nang magproseso sa kanyang utak, na ibibigay ni Tyrion sa kanya ang kapangyarihan nito kahit pakapalit nito ang buhay ng warrior god. Pagkukunwaring sigaw ni Kang Wu kay Tyrion na hindi nila kayang mawalan ng great god na gaya nito. Dagdag pa ng ating bida na hindi dapat isakripisyo ni Tyrion ang kanyang buhay para lamang sa isang hamak na mortal. Ngunit sa kabila niyong determinado ang god na ipasa ang kapangyarihan sa ating bida, at habang isinasagawa ang proseso patuloy din ang paglabas ng dugo sa bibig ni Tyrion. Ayon kay Tyrion, nararapat lamang kay Kang Wu ang kapangyarihang ito, dahil siya ang naghinagpis sa pagkamatay ni Reynold kaya't nais niyang tanggapin ito ng ating bida bago siya tuluyang mawala. Umastang nalulungkot at nagdadalawang isip na lumapit si Kang Wu sa espada, at sinabing tatanggapin niya ito kung ito ang nais ng God, ngunit labis ang nararamdamang kasiyahan sa kanyang isip. Kinuha ni Kang Wu ang espada at mahigpit itong hinawakan sa kasinabing sa ngalan ni Gaya, sisiguraduhin niyang hindi masasayang ang pagkamatay ni Reynold. Malakas pang sinabi ng magaling nating artista na ililigtas niya ang mundo,
sa pamamagitan ng pagpatay kay Satan at sa kasabwat nitong si Velzahark. Agad ipinagbigay alam ng system na natanggap ni Kang Wu ang Hero God's Blessing, kasabay nun ang pagkamatay ni Tyrion dahil sa dinakayanang intervention nito sa system. Napasigaw na lang ang apat ng pangalan ni Tyrion ngunit habang utay-utay itong naglalaho, tumatakbo sa isip niyang nawa ay gamitin ni Kang Wu ang kanyang kapangyarihan para sa katarungan. Dahil sa naibigay niya na ang kanyang kapangyarihan agad niyang naramdaman ang koneksyon nilang dalawa ng ating bida, nakita niya din ang talino, determinasyon at agad siyang natigilan ng maramdaman ang malakas na demonic energy. Hindi lang ito basta demonic energy kundi nag-umapa na enerhiya na matatagpuan lang sa demonic sea. Nang makita iyon na pagtanto ni Tyrion na naloko siya ng ating bida dahil ang master ng demonic sea ay walang iba kundi di Kang Wu. Napangisi si Kang Wu na animoy ng Osar at sinabi kay Tyrion na huli na ng mapagtanto nila ni Reynold ang mga bagay-bagay. Pasigaw na pinagmumura ni Tyrion sa pamamagitan ng isip ang ating bida, kasabay ang pagsisisi kung bakit niya ibinigay ang kanyang kapangyarihan sa demonyong tulad ni Kang Wu. Malawak na ngiti nag-iginanti ni Kang Wu sa mga sinabi nito sa kasinabing walang sino man ang nagsabi kay Tyrion na piliin siya, dagdag pa niya na si Tyrion ang tanga dahil nagpaloko ito sa kanya. Pang-Osar pang-saad ni Kang Wu na wag masyadong malungkot si Tyrion, dahil tutupadin pa din naman niya ang pangako niyang papatayin niya si Satan. Unti-unti hinihigop ng demonic energy ni Kang Wu si Tyrion ngunit walang tigil pa din ang pagpumiglas nito. Tanong pa niya na kung hindi si Satan si Kang Wu ay sino ang kanyang kaharap. Sinabi pa ni Tyrion na kailangan niyang sabihin ang lahat ng ito kay Michael. Inis na saad naman ni Kang Wu na puwet ni Tyrion sa kasinabing ibigay nito sa kanya ang natitira nitong kapangyarihan. Sa galit ni Tyrion kasabay ng matalim na tingin ginamit niya ang natitirang lakas at sinubukang pigilan ng ating bida, kaya't bigla na lang mas lalong nagliwanag ang espadang hawak ni Kang Wu at animoy naglabas ito ng napakalakas na batahe ng kuryente. Direktang damaloy sa katawan ni Kang Wu ang malakas na puwersa kaya't napasigaw sa pag-aalala si Gaia at Sehon. Sa kabilang banda napangiwit naman si Kang Wu sa sobrang sakit ng nararamdaman, dahil sa ginawang pagpipigil ni Tyrion bago pa tuluyang makuha ni Kang Wu ang kanyang kapangyarihan, na huling alas ng God bago tuluyang pumanaw. Ramdam ni Kang Wu na naiiba ang enerhiyang nilalabanan niya ngayon kaya't napapamura na lag siya sa isip, sa oras na yun alam niyang hindi niya matatagalan ng ganoong kalagayan kaya't agad siyang nag-isip ng paraan. Naisip ni Kang Wu na puwersahang kunin ang kapangyarihan at ailalag sa natitirang puwersa ni Tyrion, at doon agad niyang pinaganya ang power of gluttony habang nakahawak pa din sa espada. Ipinagbigay alam ng notification umipsakto ang mana of loving demon, ngunit hindi pa ito tuluyang napapaltan ng demonic energy kaya't agad na tanong ng system kung itutuloy ba ni Kang Wu ang kanyang binabalak hakbang. Halata naman ang matinding paghihirap sa mukha at reaksyon ng ating bida. Sinabi pa niya sa system na wala siyang pakialam sa kahihinatnan nito at ang nais niya ay agad itong simulan at matapos ng mabilis. Sinimulang i-convert ng system ang enerhiya ni Tyrion upang maging demonic energy, nang sa ganun ay tuluyan itong makuhang lahat ni Kang Wu. Malakas na sigaw naman ang nagawa ng ating bida dahil sa halos di makayanang tindi ng enerhiya, at sa mismong kinatatayuan niya ay nagkaroon pa ng malaking pagsabog. Sa isang banda napasigaw naman si Grace nang may pag-aalala, susubukan pa sana nitong lumapit sa ating bida ngunit agad siyang pinigilan ni Sehon. Ayon kay Sehon kasalukuyang nasa gitna ng transformation si Kang Wu, at isa sa mga senyales nito ay ang pag-aalis ni Kang Wu ng black blood upang matanggal ang toxin sa katawan. Dagdag pa ni Sehon na maaaring kapahamakan ng kahinatnan kung may manggahas man na kapitan si Kang Wu ngayon. Napasukan ng dugo ang ating bida at habang naririnig niya ang sinasabi ni Sehon, pasigaw niyang kontra sa isip na talagang itim ang kulay ng kanyang dugo. Nang oras na yun pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay kaya't hinihiling, na mag-cast ng kahit hilang spell ang tatlong kasamahan, ngunit walang lakas si Kang Wu na sabihin ito ng direkta sa kanila. Animoy nabasa naman ni Gaia ang kanyang isip at agad na itinanong kay Sehon at Grace, kung dapat ba silang mag-cast ng spell upang matulungan si Kang Wu. Halos lumuwa naman ang mata ni Kang Wu sa galit at napapamura na lang sa isip, nang sabihin ni Sehon na hindi na kailangan ng healing spell dahil ayon sa kanya, ang mga pinsalang natatamo ni Kang Wu ay indikasyon na lumilikha ito ng panibagong katawan. Sinabi pa ni Sehon na sa ngayon ay wala silang magagawa kundi ang ipanalangin si Kang Wu, kaya't walang nagawa si Gaia at Grace kundi ang malungkot na maghintay.
Napapamura naman si Kang Woo sa isip dahil mas lalo niyang nararamdaman ang malakas na puwersa, at wala naman siyang magawa kundi ang paulit-ulit na humiling sa isip na bigyan siya ng healing spell. Ilang sandali pa at hindi na nakayanan ni Kang Woo ang matinding paghihirap, at unti-unti naramdaman niya ang panlalamlam ng kanyang mata hanggang sa tuluyang maglaho ang tatlo sa kanyang paningin. Matapos iyon ayon sa system ay tumaas ng 4 na puntos ang demonic stats ni Kang Woo, kasabay ang pagka-unlock ng mas malalim na parte ng Myriad Demon Palace. Bagaman naroon pa din ang ilang mga kondisyon na dapat makamit, narating naman ni Kang Woo ang maximum ng kanyang stats at tataas lamang ito ulit kapag nagawa niya na ang unang kondisyon. Ilang araw ang nakalipas matapos ang pangyayaring iyon nagkaroon ng kakaibang fissure sa Grand Canyon, at mula doon lumabas ang paa ng animoy isang ibon na matutulis ang kuko. Hindi lang isa kundi 3 malalaking god ang nagpakita at tuluyang lumapag sa Earth. Sinabi ng kulay pulang ibon na ito na marahil ang Earth na sinasabi sa kanila ni Lucifer, nakatayo ang 3 sa itaas ng bundok habang nagliliwanag ang mga pakpak at nakatanaw sa malawak na parang. Ayon sa pulang ibon ramdam niya ang kalat na Enryon ng kapangyarihan ni Tyrion sa paligid, at indikasyon lamang ito na tuluyan nang namatay ang god na si Tyrion. Osek naman na ibon na wala siyang pakialam kung mamatay man ang isang low god, na agad namang sinang-ayunan ng berdeng ibon at sinabi pang ang importante ay kung sino ang pumatay dito. Sinabi naman ng pulang ibon na narinig niyang may mga tagasunod si Gaia sa Earth, kaya't maaaring may alam ang mga ito sa kung ano ang nangyari. Tanong naman ng dilaw na ibon kung maaari ba nilang patayin ang tinutukoy na tagasunod ni Gaia. Sagot naman ng pulang ibon na hindi na ito mahalaga dahil iba naman ang kanilang pinapanigang god. Tanong naman ng berdeng ibon kung si Gaia ba ay isang high-rankang god. Sarkastikong tanong naman ng isa kung natatakot ba ang berdeng ibon sa kapangyarihan ng isang kalahating patay ng god. Mabilis namang pinabulaanan ng berdeng ibon ang bintang sa kanya at kasunod nun ibinuka nila ang mahahabang pakpak, at sabay-sabay na lumipad sa ere upang simulan ang kanilang paghahanap. Habang nasa ere sinabi ng dilaw na ibong nakamamanghang nakayanan ng mga tagal-Earth na patayin ang gaya ni Tyrion, inis na sagot naman ng pula na kung hindi ito nakamamangha at hindi sila mag-aaksaya ng oras na hanapin ang may gawa nito. Layunin ng 3 ibon na mahanap si Satan na inaakala nilang may kagagawa ng pagkamatay ni Tyrion, dahil batid nilang magiging tulong siya malawakang pagsasagawang plano ni Lucifer. Isang linggo ang nakalipas matapos mamatay ni Reynolds sa kamay ng malupit na si Satan. Isinantibi ng mga Guardians ang kanilang pagdadalamati upang muling mapunan ang kanilang mga tungkulin. Ang kanilang pangunahin ay ang maimbestigahan ang Demonic Order at mapatay ang mga halimaw na lalabas mula sa gate, nang sa ganun ay masiguro nila ang kaligtasan ng mga tao. Walang emosyong tanong naman ni Kang Woo habang magkakrus ang kamay, kung tama ba ang narinig niyang nais ni Gaia na magtungo siya sa South America. Ayon kay Kang Woo ang lugar na iyon ay matagal nang nasakop ng mga halimaw, kaya't hindi sila nakakasigurado kung meron pang natitirang tao doon. Salaysay naman ni Gaia na naruroon pa ang mga katutubong tao, at madalas makaranas ang mga ito ng pag-atake ng mga mababangas na halimaw. At kahit na humingi na ng tulong ang mga ito sa Amerika hindi pa din sila natutulungang lahat dahil na din sa kanilang madaming bilang at magkakalayong lugar. Kaya't ang nais ni Gaia ay humayo si Kang Woo at Sehon, nang ligtas na makapunta sa kuta ng Amerika ang mga katutubong tao. Hindi naman umimik agad si Kang Woo dahil batid niyang wala siyang makukuha na kahit ano mula doon, ngunit hindi din siya maaaring tumanggi kaya't wala siyang pagpipilian. Dahil wala pa ding bakas ng mga pagkilos ang Demonic Order wala pang kailangang gawin si Kang Woo, at dahil nahaharangan ng kanyang paglago kinakailangan niyang magawa ang ilang mga kondisyon, ngunit imposible ito ngayon dahil wala ni isang demon na nagpapakita. Ngunit may posibilidad din na ang pag-atake ng mga halimaw ay kagagawa ng demon, kaya't sa huli ay napapayag din ng ating bida na gawin ang misyon. Nagpasalamat naman kaagad si Gaia sa kasinabing inihanda na nilang lahat ang kakailanganin ng dalawa. Nagulat pa si Kang Woo nang sabihin ni Gaia na itanong niya kung ano ang nangyayari kang Sehon, dahil nitong mga nakaraang araw ay sobrang bumagsak ang enerhiya nito. Sa kabilang banda ang pinag-uusap ang si Sehon ay kasalukuyang nasa training center, humahanggos at abala sa pag-training upang libangin ang sarili at pilit na alisin ang mabigat na pakiramdam. Mabilis na natapos ni Sehon ang second stage ng training at para sa pangatlo, ay agad na lumitaw ang mga imahinasyong halimaw upang umatake.
Naghanda naman agad si Sehon at puno ng pagseseryoso sa bawat stage ng training, mabilis na parang kidlat niyang inatake ang mga halimaw kasabay ng walang humpay na pagkumpas ng espada sa ere. Habang ginagawa ang kanyang training ay puro pandidiri sa sarili ang tangi niyang nararamdaman, naalala niya pa ang paghingi sa kanya ng tawad ng kanyang ina dahil sa pagkapanganak sa kanya sa mundo. Hindi matanggap ni Sehon na hindi niya man lang magawang kontrahin ang mga salitang iyon, kanyang ina. At bagaman hindi na ito sinasabi sa kanya ngayon hindi niya pa din malimutan ang mga katagang ito na minsan na niyang narinig. Animoy nagwawala sa galit ang kalooban ni Sehon dahil para sa kanya ay hindi niya naabot ang mga bagay na meron siya, dahil lang sa kanyang kakayahan kundi dahil sa pagliligtas sa kanya ni Kang Woo. Nag-aapoy pa ang mga mata niya sa sobrang paghahangad na maging katulad ng ating bida. Gusto niyang iligtas ang mga nakakaranas ng sakit nang sa ganun ay magawa niyang kontrahin ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isip mula sa kanyang pagkabata. Ngunit kasabay ng pagtigil niya at pagbaba ng nanginginig na kamay, ang pakiramdam na hindi siya kailanman magiging kagaya ni Kang Woo. At habang naiisip ang mga kabigwang iyon nagawa niyang talunin ang mga halimaw, at malampasan ang third stage. Pilit mang itinatanggi ni Sehon ngunit ng araw na pinatay ni Satan si Reynolds, at makita ang bangkay nito ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya makayanang makita ang pagiging malapit ni Gaia at Reynolds at alam niyang pagseselos ang kanyang nararamdaman. Ngunit sinisikla niya ang sarili dahil batid niyang hindi tama ang kanyang nararamdaman tungkol sa pagkamatay nito, na nagpapakita lamang na isa makitid at makasariling tao. Naglaho ang mga ilusyong halimaw sa lugar matapos matagumpay na matalo ni Sehon, ngunit wala lang ito sa kanya na patuloy pa din nagpagkadismaya sa sarili. Tanong pa ni Sehon sa isip kung paanong ang tulad niya ay magiging kagaya ni Kang Woo. Habang nakatulala at patuloy na nag-iisip narinig niya ang pagtawag ni Kang Woo sa kanyang pangalan. Kasabay ng paglingon tanong ni Sehon kung ano ang sadya ng ating bida. Sagot naman ni Kang Woo na nais niyang makausap ng sarilinan si Sehon. Nakangiting inaya pa ng ating bida si Sehon na magpunta sa mas komportableng lugar upang makapag-usap. Nagtungo ang dalawa sa rooftop at doon nagsimulang ikwento ni Sehon ang kanyang trauma, at inamin niya din na ito ang dahilan kung bakit nagiging malupit siya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. Hindi din itinago ni Sehon ang naramdamang pandidiri sa sarili matapos makaramdam ng saya sa pagkamatay ni Reynolds, ngunit sinabi niya din kay Kang Woo na hindi niya basta hahayaan na magpatuloy ang ganoon sa kanyang sarili. Ayon pa kay Sehon nais niyang maging katulad ni Kang Woo upang malampasan ang kanyang trauma, ngunit batid niyang hindi maalis sa kanya ang kakitayden kaya't napaka-imposibleng bagay nito. Hindi naman agad nakaimik ang ating bida sa mga narinig samantalang nasa isip niya, na kung siya ang nasa katayuan ni Sehon ay sasayaw pa siya sa ibabaw ng bangkay ni Reynolds. Gayunpaman para kay Kang Woo nakakainis ang katangahan ni Sehon, dahil sa pagtawag sa kanya nito na tagapagligtas. Naintindihan na ni Kang Woo na ang nais ni Sehon ay maging matulungin sa iba, nang sa ganon ay malampasan ang kanyang trauma. At doon nakaramdam ng lungkot ang ating bida dahil alam niyang ito ang naiisip ng mga taong walang alam sa totoong takbo ng mundo, at maging siya ay hindi mat-erek ang ganoong klase ng pag-iisip ni Sehon. Sa kabila niyo nakaramdam ng simpatsya ang ating bida kay Sehon at agad na kinapitan ito sa ulo. Hindi man ito kailangan ngunit nais ni Kang Woo na palakasin ang loob ni Sehon at magbigay dito ng kagaanan. Kinuskos pa niya ang kamay sa ulo ni Sehon dahil ito lang ang tanging pagpapakita niya ng pag-intindi, at walang halong makasariling hangarin kundi purong simpatsya ang kanyang nais ibigay. Matapos guluhin ang buhok ni Sehon agad na naglakad paalis si Kang Woo, habang nakangiti at ramdam ang kasiyahan sa kainaya nang umalis si Sehon. Nang itanong ni Sehon kung saan sila pupunta, nakangiti siyang humarap at sinabing magliligtas sila ng mga tao. Narating ng dalawa ang Venezuela Village sa South America at matapos ang ilang araw na pamamalagi, ligtas nilang nag-abayan ang ilan sa mga katutubong naninirahan doon. Habang si Sol ay naruroon din sa kuta at tumutulong na gamutin ang mga nasugatan, na nakalapagbigay ng malaking ambag sa pamamagitan nito. Aminado naman si Teso na kahit matagal na niyang nakikita ay patuloy pa din siyang namamangha sa panggagamot ni Sola, saad naman ng dalaga na masaya siya na kahit papaano ay nagagawa niyang makatulong. Napalingon naman sa pinto ang dalawa nang makita ang papadating na si Sehon, tumatawang saad o ni Teso na parating na ang kanilang hero. Nahihiyang sinabi ni Sehon na huwag siyang tawaging hero ng dalawa,
ngunit katwirang tanong naman ni Teso kung ano ang itatawag nila sa taong nagligtas sa napakaraming tao. Mapagpakumbabang paliwanag naman ni Sehon na nagawa niyang mag-abayan ang mga tao sa tulong na din ni Sola at Teso. Ani pa niyaan kung meron mang hero yun ay ang kanyang master at anak nitong si Soyeon, na hanggang ngayon ay abala pa din na tapusin ang mga halimaw upang masigurado ang kaligtasan ng mga nakaligtas. Gayon din ang Hwarang Guild Commander na si Wyan, Lieutenant nitong si Yeonmo, at ang Red Rose Guild Master na si Yeonjo na patuloy din sa pagsugpo ng mga halimaw. Bukod doon sinabi din ni Sehon na ang taong nag-abala para maipaon ang kanilang puwersa, ay kasalukyan pang nasa labas at nagtatrabaho upang mahanap ang alinmang bakas ng demonic order. Abala si Kang Woo sa paghahanap kasama si Echidna at Pal ay padlipad sa ere, upang madaling makita ang kanilang hinahanap. Ayon kay Sehon sila ang totoong mga bayani. Nakangiting sinabi naman ni Teso na kabilang din si Sehon sa mga bayaning iyon, kaya't napatawa na lang si Sehon at sinabing kinabukasan ay makakasama na nila ang American Forces. Saka itinanong kung nakontak na ba ng dalawa si Kang Woo o ang kanyang Master Ching Mo. Napalingon naman si Sehon sa likuran ng marinig ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan, at base sa boses nito agad niyang nakilala na ito ang village chief. Namutla naman agad ang mukha ni Sehon at hindi nakagalaw nang makita ang madilim na puwersa sa labas, habang ang tanging malinaw lang ang tumatakbong village chief na papalapit sa kanila. Nagdudumali ito at humahanggos tanan ang layuning maiwasan ang papasugod na bagay sa kanyang kinaroroonan, ngunit nahuli pa rin siya at hindi na nagawa pang makahakbang nang umpisahan siyang higupin ng lilang liwanag. Nakita pa ng village chief ang nagtatakang mukha ni Sehon ngunit hindi ito agad nakagalaw sa bilis ng pangyayari, at nang maproseso na niya sa isip agad niyang pinahit ang katawan at nagdudumaling lumabas sa tolda. Gulat na napatingilan na lang si Sehon nang makita ang malakas na puwersa mula sa itaas, at kasabay ng pagbagsak nun sa lupa ang malakas na pagsabog. Mabilis na napaatras si Sehon at nag-aalalang tanong kung ayos lang ba ang lahat. Natigilan naman siya nang may marinig na magsalita, at itanong kung isa bang tao ang nasa harap nila. Ukab ang lupa na kinatatayuan ni Sehon dahil sa naganap na pagsabog, at sa oras na iyon nahanap ng tatlong god si Sehon saad pa ng mga ito naramdam nila ang enerhiya ng isang god sa lugar. Yuto at Takang namang napatanong si Sehon kung ang mga nasa harap niya ay mga demon. Sa nakaraan nating video ang pagdating ng tatlong malalakas na ibon ang naging dahilan ng matinding kaguluhan sa kuta. Lumikha din ito ng matinding hirap at pinsala sa mga taong naruroon, kaya't agad ibinilang ni Sehon na mga demon ang tatlong ibon na kaharap niya. Random ni Sehon ang kakaibang enerhiya sa tatlong ito na minsan na niyang naramdaman, nang makaharap niya ang kilala niya bilang si Satan. Agad naman siyang napansin ng isa sa mga mapaminsalang ibon at nakilala bilang kakampi ni Gaia. Samantalang nagdudumali at may pag-aalalang lumapit si Sola at Teso, upang masiguradong maayos ang kalagayan ni Sehon. Ayon pa sa tatlong demon na magagawa nilang matukoy ang kinaroroonan ni Gaia, kung mahuhuli nila si Sehon at hindi nakakailanganin pa ang ibang tao. Kasunod nun pinakawalan nito ang malakas na kapangyarihan upang pasabugan ang mga tao, ngunit agad na iniharang ni Sehon ang sarili upang hindi matuloy ang atake at mailigtas si Sola at Teso. Pasigapan niyang utos sa dalawa na itakas na ng mga ito ang mga tao, paliwanag pa niya ng mga demon ang kanilang kaharap at siya na ang haharap sa mga ito, kaya't inutusan na samahan ng dalawa ang puwersa ng mga Amerikano. Tutol pa sana si Solo ngunit agad siyang kinapitan ni Teso, saka sinabing gagawin nila ang utos ni Sehon para na din ang mga tao sa paligid. Agad sinuyod ni Sola at Teso ang paligid sa kamalakas na inanunsyo ang kanilang paglikas, nang sa ganun ay maipalam ito sa mga tao sa paligid na agad ding sumunod sa kanila. Habang nasa gitna ng kaabalahan ng dalawa tinawag silang tanga ng ibong dilaw na si Halpa, kasabay ng tanong kung saan binabalak ng mga ito na pumunta at papasugod upang umatake. Animo isang hero naman na lumapag sa lupa si Sehon upang pigilan ang pagsugod ni Halpa, mariin pa niyang sinabi sa ibon na siya ang kailangang harapin ito. Ginamit ni Halpa ang kakaibang mapanirang kapangyarihan, na nagmumula sa lilang bilog na walang humpay sa pagsugod kay Sehon. Wala din namang balak na tumigil ang matapang na si Sehon na tuloy lang sa ginagawang pagsalag, bagaman batid niyang hindi niya magagawang matalo ang ganoon kalakas na demon. Ilang segundo pa ang lumipas na paluhod na lang si Sehon, matapos tamaan ng matalim at sumasabog na kapangyarihan ni Halpa.
Parang baliw na tumawa naman ang ibon saka mapang-insultong tanong, kung ito lang ba ang kayang gawin ng kasangga ni Gaia. Wala namang nagawa si Sehun kundi humihingal na itoon ang espada sa lupa, dahil batid niyang hindi niya kayang sabayan ang lakas ng isang dambuhalang demon. Sinabi naman ng dalawa pang ibon na hindi na nila kailangan pa ang mga taong nakatakas, kundi ang lalaking kasangga lamang ni Gaia. Sa kabilang banda inalala namang lahat ni Sehun kung paano siya pinasalamanatan ng village chief, at ng ibang mga tao samantalang wala siyang hangarin na maging isang tagapagligtas. Para kay Sehun isa lamang siyang duwag na hindi makatakas sa kanyang trauma, isang tall unang hindi naayon ang kilos sa edad, at isang tanga na hindi makaalis sa kanyang malungkot na nakaraan. Sa dami ng tinamong sugat at pinsala ni Sehun namuo ang kuryudidad sa utak ng ibon, kung magagawa din ba niyang tiisin ang atakeng sinisimulan niya ng buon. Palaki ng palaki ang nagliliwanag na bilog ng kapangyarihan, at ramdam ni Sehun kung gaano ito kalakas sakaling tumama sa sinuman. Pangmamaliit pang sinabi ni Halpa kay Sehun na magtiis siya hanggang sa kaya niya, habang patuloy pa din sa pagpapaigting ng kanyang nalalapit na atake. Alam ng dalawa pang ibon kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Halpa, kaya't tumatawang tanong nila kung ano ang gagawin nito sakaling mapatay niya ang kakampi ni Gaia. Ngunit baliwala ito kay Halpa dahil nasa isip niyang maaari naman silang muling humanap ng kakampi ni Gaia. Samantalang patuloy ang pagtakbo ng ilang mga bagay sa isip ni Sehun, gayong alam niyang meron lang siyang isang tayan sa upang umatake. Dahan-dahan siyang tumayo habang mahigpit ang hawak sa espada, at bagaman hindi siya sigurado kung magagawa niya ang pinaplano. Ang tanging importante lang para kay Sehun ay ang maging kagaya ni Kang Wu. Kasabay ng pagtaas ng espada sinabi pa sa isip ni Sehun na hindi na mahalaga ang nakaraan ni Kang Wu, dahil ang alam lang niya ay iniligtas siya nito mula sa putik ng pagkalugmok sa nakaraan. Matapos ang konsentrasyon at ang nag-umapa na determinasyon, nagliwag ang mga mata ni Sehun nang imulat niya ito. Puwersahan pa niyang ibinaba ang nakaambang espada at mula doon lumabas ang nagliliwanag na puwersa. Sinabi pa ni Sehun sa sarili na hinding-hindi niya gagawin ang pagtakas. Nawasak ang malakas na kapangyarihan ni Halpa at kitang-kita ang pagsuklab sa kanya ng kapangyarihan ni Sehun, kasabay nun pinagbigay alam ng notification na natanggap ni Sehun ang Heavenly Dragon Single Flash. Sa lakas ng atake ni Sehun hindi na nagawang mamalayan ni Halpa ang pagkaputol ng kanyang pakpak, samantalang walang tigil naman sa pagwasiwas ng espada si Sehun upang umatake. Pagsigaw na binabalaan ng dalawa pang ibon si Halpa na umiwas, ngunit napatikip na lang ito ng mukha dahil sa kahihiyang natamo sa harapo mismo ng kanyang mga kapatid. Puno ng malalakas na ingay at pagsabog ang bawat salpukan ng dalawa, habang nag-iigting sa galit si Halpa sa ginawa sa kanya ng isang mababang tao. Bagaman nasa ganoong sitwasyon hindi maiwasang magtaka ni Halpa, kung paano nagagawang makipagsabayan ng isang tao sa kanyang bilis. Walang tigil at nagliliwanag ang mga mata namang patuloy sa pag-atake si Sehun, at dahil doon kaya't lalong hindi maisip ni Halpa kung paano siya magagawang talunin ng isang walang kwentang taga-Earth. Hindi naman namalayan ni Halpa ang muling pagsugod ni Sehun, tanan ng matalim na espadang nagbabadyang tumusok sa kanyang dibdib. Habang papalapit ang atake iniisip ni Halpa kung gaano nakahihiya ang kanyang magiging katapusan. Ngunit bago pa dumapo sa ibon ang espada bigla na lang inatake ng isa pang ibon si Sehun, kaya't napasigaw ito matapos matamo ang pinsala at mabitawan ang espada. Inis na sinupla naman ni Phoenix si Halpa sa padalos-dalos nitong galaw, saka inutusang pumunta kay Malpas upang magamot ang kanyang mga sugat. Habang nakasalampak sa sahig si Sehun ay siya namang pagbaba ni Phoenix, sinabi pa niya na kahit isang kalahating patay na ang god na si Gaia ay nagagawa pa nitong tulungan ang kanyang mga kakampi. Napasigaw naman sa sakit si Sehun nang apakan ng malupit na si Phoenix ang kanyang binti, madilim ang mukha at madiin pa nitong saad kung ano ang kakayahan ng isang mabang tao. Matapos yun sunod-sunod niyang pinaulanan ng atake ang nakahigang si Sehun, at tumama ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kaya't malakas siyang napasigaw. Alam ni Malpas na nawala na sa focus si Phoenix base sa reaksyon nito, kaya't inutos niya na si Halfas na ang mamahala sa paghahanap kay Gaia kapag naapatay ni Phoenix ang kakampi nito. Sa kabilang banda matapos matamo ang napakaraming sugat at mga atake, agad na nandilim ang paningin ni Sehun ngunit pilit niyang tinatakasan ang kamatayan. Nanginginig man at hirap sa pagsasalita pilit niyang binanggit ang pangalan ni Kang Wu,
sa pag-asang maaari pa siyang iligtas ng ating bida. Ngunit alam niyang huli na dahil kasabay ng minsan pang pagtama ng mga atake sa kanyang katawan, naalala niya kung paano siya walang nagawa sa gitna ng mga paghihirap ng ibang kasamahan. Animoy na manhid ang buo niyang katawan at hindi na makagalaw pa, saka tinanggap na huli na para sa kanya at nalalapit na ang kanyang katapusan. Sa gitna yun bigla na lang dumating ang isang lalaking mabilis na pumaikot sa 3 hanggal na ibon, at napukaw na lang ng malakas na pagsabog ang kanilang atensyon kaya't sabay-sabay silang napalingon. Nangilid naman ang luha sa mata ni Sehon nang marinig ang pagtawag ng kanyang pangalan, ng isang pamilyar na boses. Habang unti-unting naglalaho ang alikabok at nakapako ang atensyon ng 3 ibon sa lalaki, paninirmam nitong saad kay Sehon kung sino ang nagsabing makipaglaban siya ng mag-isa. Namumula ang mga mata ni Kang Woo sa galit at madilim ang bawat parte ng kanyang mukha. Kasabay nun madiin niyang tinawag na bastardo ang nakahandusay na si Sehon. Nakita ni Kang Woo ang matinding pinsala na tinamo ni Sehon, at kahit siya ay itinuturing na himalaang mabuhay pa ito sa dami ng tama. Pili sinasabi ni Kang Woo sa kanyang isip na wala siyang nadadamang galit o lungkot, dahil baliwala lang para sa kanya si Sehon. Habang papalapit inis na tanong ni Kang Woo kung bakit pinaalis ni Sehon ang lahat, at mag-isang hinarap ang mga bastardong demons. Nasabi pa ni Kang Woo sa isip na kahit pa mawala ng tuluyan si Sehon, ay walang anumang magbabago sa kanyang plano. Para kay Kang Woo ginawa niya lang familiar si Sehon upang magamit ito ng lantaran, kaya't nagsisilbi lamang itong pawn sa kanyang chessboard. Kalmado at puno ng diin pang paninirman ni Kang Woo kay Sehon na hindi dahil tinatawag siya ng lahat bilang hero, hindi niya naiisipin ang kahihinatnan ng kanyang sarili. Patuloy pang sinasabi ni Kang Woo sa isip na walang anumang halaga si Sehon sa kanya, kundi muntik lamang siyang mawalan ng isang pawn. Dahan-dahan niyang iniangat ang kwelyo ni Sehon habang puno pa din ng pagtanggi sa isip, saka sinabing hindi siya ganoon kalambot para sumabog sa galit dahil lang sa nangyari kay Sehon. Ngunit kabaliktaran ang itinatatak niya sa isip ang ikinilos niya, dahil malakas pinagmumura si Sehon saka sinabing hindi na dapat ito nakipaglaban pa. Namumula ang mga mata niya sa galit na parang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Pagpapatuloy niya pang sikla kay Sehon na paano nito matatakasan ang kanyang trauma. Samantalang pilit niya pa ding itinatago at tinatanggi ang pag-aalala kay Sehon. Walang putol ang pagsermon ni Kang Woo sa hindi na makagulapay pang si Sehon, hanggang sa magsalita si Phoenix at sabihin tigilan niya na ang pagsasalita. Magsasalita pa sana si Phoenix nang mabilis itong atakihin ni Kang Woo, nang walang kahirap-hirap kaya't na ikinatalsek na lang ng demon. Gulat na natulala naman si Halpa at Malpas nang makita ito, habang mas lalong nandilim ang mukha ni Kang Woo, saka sinabing wag mang himasok ang mga nakakairitang ibon sa konggang pagsasalita. Agad pinaganya ng ating bida ang power of resurrection upang paghilumin ang mga sugat ni Sehon, at bago pa umalis sa harap niya ang ating bida pilit na humingi ng tawad si Sehon sa katigasan niya ng ulo. Sinabi naman ni Kang Woo na mayroon pa silang oras mamaya upang mag-usap, dahil sa ngayon nais niyang makapagpahinga muna si Sehon. Napakapit pa sa ulo ang ating bida saka inilabas ang nag-umapa niyang inis, sa pamamagitan ng pag-apak sa nakahandusay na si Phoenix. Napamura na lang sa isip si Malpas nang makita niya kung gaano kalakas si Kang Woo. Napatanong pa siya kung tao ba ang kaharap dahil ganoon lang nito kadaling napatay si Phoenix. Naalala pa ni Malpas ang nakaraang pag-uusap nila ng master niyang si Lucifer, bago pa sila tuluyang lumabas sa gate na nakakonekta sa Earth. Sinabi ni Malpas kay Lucifer na maaaring huwad ang Satan na gumagala sa Earth, at mahirap para sa isang gaya niyang hindi pa nakikita si Satan, na sabihin kung totoo ba o huwad ang kanyang kaharap sakaling makita niya ito. Sinabi naman ng pangit na si Lucifer na walang sino mang baliw, ang mga ngahas na gayahin ang Satan na yon. Ngunit sinabi pa din ni Lucifer na kalimitang gumagamit si Satan ng pulang maskara, at itim na kapa upang itago ang kanyang sarili. Isa rin itong bastardong baliw na umaasta sa paraang gusto niya, kaya't ibinili niyang pagtuunan itong mabuti ni Malpas. Bukod doon bilin din niyang suriin ni Malpas ang kulay ng mata nito, dahil nagiging itim ang kulay ito kapag nakakaramdam siya ng matinding pananibik o galit. Saad pa ni Lucifer na kapag nakita niyang nangangitim ang paligid ng mata ni Satan, tumakbo na si Malpas at wag nang susubukan pang lumingon. Sa kabilang banda nang tingnan niyang mabuti si Kang Woo nakita niya ang pangangitim ng mata nito, at kung paano ipukol sa kanya ang napakatalim na tingin,
kaya't napatanong na lang si Malpas kung siya ba si Satan. Agad din naman niyang binawi ang naisip dahil napaka-imposibleng bagay na kumampi si Satan sa mga tao, saka inumpisahang palabasan ang malakas na kapangyarihan. Direkta niyang pinakawala ng malakas na atake patungo sa ating bida, nasa isipan niya na posibleng isa lang si Kang Wu sa mga demon na may kakaibang katangian sa mata. Nilalayon din ni Malpas na malaman ang pagkakakilanlan ni Kang Wu, matapos niya itong talunin. Ngunit di niya inaasahan ang biglaang pagsugod ni Kang Wu, hindi pa man napapawi ang alikabok kaya't hindi niya ito naiwasan. Mabilis siyang napaatras dahil na din sa gulat, samantalang puno ng pagtataka ang isip ni Malpas sa nakitang bilis ng pagkilos ni Kang Wu. Umakma pa ng pag-atake si Malpas upang dumpensa sa papasugod nating bida, ngunit baliwalang sinalag ni Kang Wu ang kamay nito habang namumuo pa lang ang balak pakawalan na kapangyarihan. Laking gulat ni Malpas dahil mismong si Lucifer ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon, isang kapangyarihan mapangwasak ngunit nagawa lang kapitan ni Kang Wu gamit ang mga kamay. Agad pinalabas ni Kang Wu ang maliit na bahagi ng gluttony upang umpisahang higupin si Malpas, kaya't wala itong nagawa kundi bitawan ang namumuong kapangyarihan. Kasabay ng pagpitik ng daliri ang muling pagbalik ng atake ni Malpas, ngunit taliwas ang punteriya nito dahil malakas itong tumama sa katawan ng ibong demon na si Halpa. Tumilapon si Halpa sa sahig saka sinabi ni Kang Wu na hindi pa nito oras kaya't wag muna silang gambling. Matapos yun muli niyang hinarap si Malpas at mas pinag-igting ang gluttony na bumalot sa pakpak nito, kaya't napaluhod na lang kasabay ng malakas na daing si Malpas. Pagmamakaawa pa nitong saad na itigil ni Kang Wu ang ginagawa kasabay ng paghingi ng tawad, ngunit animoy nasisiyahan ang ating bida na itinanong pa kung ano ang sagot sa 1,000 bawasan ng 7. Takang natigilan si Malpas at itinanong kung ano ang sinasabi ni Kang Wu. Dahil doon inis niyang tinusok ng natalim na bagay ang dibdib ni Malpas, at sinabing hindi niya uulitin ng maraming beses ang kanyang sinasabi. Naluluha na sa sakit si Malpas habang minsan pa ay inulit ni Kang Wu ang kanyang tanong dito. Nang masagot ni Malpas ng tama ang kanyang tanong ay muli siyang nagtanong ng mathematics. Sunod-sunod at walang tigil na pagtatanong at bawat maling sagot na ibigay ni Malpas, katumbas nun ang isang parte ng kanyang katawan na walang awang tinatanggal ng ating bida. Nang masiyahan na si Kang Wu na pagpira-piresuhin ang demon, sinabi niya na natapos na ang kanilang ensayo at oras na para sa totoong katanungan. Isang baluktot at mahirap na tanong ang ibinato ni Kang Wu kay Malpas, na kahit ang nag-10 taon sa high school ay mahihirapan itong sagutin. Parang walang katapusang numero at pinagsamang mga equation, kaya't halos pamatok na ang ugat ng bawat brain cells ni Malpas na nagpatulo na lang sa kanyang mga luha. Matapos iyon yumiinat na iniangat ni Kang Wu ang kamay sa ere, saka napangitikas amin ng malalim na pagbuga ng hangin. Alam niyang kamuntikan na siyang mapahamak kanina dahil sa matinding inis at galit, at ito ang pinakadelikadong bagay para sa mga demon. Naalala pa ni Kang Wu nung sumabog siya sa galit habang nakikipaglaban kay Mamon, at hindi naging maganda ang epekto niyon sa kanya, ngunit ngayon ay nakikita niyang wala anumang naging pinsala sa kanya ang kanyang naging aksyon. Hindi din matanggap ni Kang Wu na may pagkakatulad nila ng bastardong si Satan. Matapos iyon naglakad siya palapit sa nakahandusay na si Halpa, direkta siyang tumatong sa katawan nito at sinabing hindi maaaring matulog doon ang ibon. Tanong ni Kang Wu kay Halpa kung isa ba ito sa familiar ni Lucifer. Naikinagulat naman ng ibon lalo't wala naman siyang sinasabi tungkol sa kanyang Lord Lucifer. Hindi nalingid kay Kang Wu na ang kapangyarihang ginamit ng 3 demon sa pakikipaglaban, ay mula kay Lucifer samantalang hindi pa niya nakakasalamuha ang mga ito noon, kaya't napatanong ang ating bida sa isip kung lumikha ba ng mga bagong kakampi ang bastardong si Lucifer. Sa ganung paraan na sigurado din ni Kang Wu na tuluyan nang bumalik ang kapangyarihan ni Lucifer, at marahil ang pagpapadala nito sa mga familiar ay upang sakupin ang Earth sa pagsawang makipaglaban sa mga angel at gods. Inalam ni Kang Wu ang dahilan ng pagpunta doon ng 3 demon, ngunit nagmamatigas pang sinabi ni Halpa na hindi niya ito maaaring sabihin. Dahil dito pananakot ni Kang Wu na maaari siyang matulad kay Malpas, na patuloy pa rin sa pagresolba ng mahirap na tanong habang unti-unting inuupos ng gluttony. Dahil sa takot mabilis na sinabi ni Halpa na ang layunin nila ay ang hanapin si Satan, kaya't sinubukan nilang suyudin ang Earth. Napanganga naman ang ating bida sa narinig dahil doon niya na siguradong nasa Earth nga ang bastardong si Satan.
Namuo na lang ang gulat sa mukha ni Kang Wu matapos sabihin ni Halpa na ang paghahanap kay Satan ang kanilang layunin sa pagpunta sa Earth. Ngunit hindi naging sapat ang impormasyon na ito kaya't diinan niya ang pagkakaapak sa ibon, saka muling nagyusi tungkol sa tinutukoy nitong si Satan. Paliwanag naman ni Halpa na hindi pa matagal ang nakakaraan ng mamatay ang god na si Tyrion sa mga kamay ni Satan kaya't agad silang inutusan ni Lucifer na hanapin ito upang makipagtulungan sa kanila. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida dahil nasiguro niyang hindi ang totoong Satan, kundi siya ang tinutukoy ng mga ito na nasa Earth. Ang pusit na Satan ang pumatay sa protector na si Alec at sa apostol ni Tyrion na si Renold, at muntik na itong sandaling makalimutan ni Kang Wu. Tanong naman no Kang Wu kung gaano karami ang nalalaman ni Halpa tungkol kay Satan. Sagot naman ng tarantang demon na ang alam lang niya ay gumagawa ng mga kakampi si Satan, at kasalukyan itong kinakalaban ang grupo nila Gaia. Nang makasigurado siyang hindi pamilyar si Halpa kay Satan naisipan niyang gamitin ang kanyang alias at tinaga niya ang ability na Ruler of Demonic Energy. Parang baliw siyang tumawa ng malakas kasabay ang nag-umapa na kapangyarihan, saka sinabing walang alam na anuman ang bastardong demon na si Halpa. Gulat pa itong napanganga nang sabihin sa kanya ni na napakabulag niya, upang hindi man lang makita ang hinahanap na kanina pa nasa kanyang harapan. Agad na napatanong si Halpa kung si Satan ba talaga ang kanyang kaharap, matapos isuot ng ating bida ang pulang mask at ipakita ang mga pagngisi. Samantalang hindi pa din mawala ang pagdududa sa mukha ni Halpa dahil hindi niya maisip kung paanong pinuprotektahan at ipinagtatanggol ni Satan ang mga kakampi ni Gaia. Ngunit hindi na siya nakagalaw pa ng puwersahang tusukin ni Kang Wu ang mga mata ng demon, sa kawalag-awang dinukot ito kaya't napasigaw na lang ang pusit na demon. Nakakapangilabot na demonic energy ang bumalot sa buong katawan ni Halpa, idagdag pa dun ang parang baliw na pagkilos ni Kang Wu at ang pulang mask. Kaya't nasapo na lang niya ang sarili matapos hindi makilala ang kaharap na si Satan. Napangisi naman ang ating bida nang mapaniwala si Halpa, saka sinabing ipaliwanag nito ang sinasabing kooperasyon na nais mangyari ni Lucifer. Sagot naman ng demon na bilin sa kanya ni Lucifer na banggitin lang ang demonic sea, at malalaman na ni Satan ang ibig niyang ipahatid. Naglaho ang gulat sa mukha ni Kang Wu at napaltan ng muling pagngisi, dahil napagtanto niyang nais siyang maging kakampi ng bastardong si Lucifer. Gayunpaman ayon kay Kang Wu ay mukhang hindi nagtatanda si Lucifer, dahil alam naman nito kung sino siya. Matapos magdeklara ng digmaan si Kang Wu laban sa 7 prinsepe ng Hell, nakaranas din siya ng 12 beses ng pagkatalo bago siya tuluyang magtagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malakas niya kaya siya nagtagumpay, dahil kung iyon lang ang sandata ni Kang Wu siguradong hindi niya magagawang manalo. Inis na sinakaw ni Kang Wu si Halpa at pinagmumura ang bastardong si Lucifer, saka sinabing wala itong alam na anuman. Tanong pa ni Kang Wu kung bakit inakala nitong siya ang lumikha sa demonic order. Nakangisi pa niyang pahayag na nasa kamay niya na ang demonic sea, at ang pag-absorbo ng kapangyarihan nito ang susunod na pagtutuunan niya ng pansin. Ikinatuwa ni Kang Wu ang pag-amin ni Halpa na nasa Eleanor si Lucifer, dahil ani ay naboboring na siya sa mundo ng mga tao. Malakas pa niyang iwinaslak ang demon na ikinatalsik nito, saka pinagbili ng sabihin kay Lucifer na siya, ang kanyang familiar, at maging ang demonic order, ay sama-samang susugod sa kinaroroonan ng bastardong si Lucifer. Pinalabas pa niya ang asul na kapangyarihang kasabay ng malakas na hangin na halos magpalipad kay Halpa, saka nagpakilalang si Satan at nagdeklara ng digmaan laban kay Lucifer, samantalang natatawa sa kalooban dahil mag-aaway ang dalawa niyang bastardong kalaban. Hinayaan ni Kang Wu na mabuksang muli ni Halpa ang lagusan upang makabalik kay Lucifer, nang sa ganun ay may paabot nito ang kanyang mensahe. Bago umalis sinabi pa ni Halpa na pagsisisihan ng ating bida ang kanyang pinili ngunit pagbabanta ni Kang Wu na kung hindi ito titigil ay agad niyang puputulan ang isa pa nitong kamay. Sa takot ay agad pumasok sa lagusan si Halpa saka sinabing sa huli ay mapagtatanto ni Satan at ng demonic order, ang laki ng kanilang pagkakamali sa pagtanggi sa inaalok ni Lucifer. Mas lalo namang ikinatuwa ni Kang Wu ang reaksyon ni Halpa, at parang baliw na mas lumakas ang pagtawa. Hindi man nais pakawalan ni Kang Wu ang isa man sa mga demon, ngunit kinailangan nga itong gawin upang matupad ang kanyang plano. Inumpisahan naman niyang absorbahin ang dalawang talunan na sina Malphus at Phoenix sa pamamagitan ng gluttony. Bumantong hininga pa siya at sinubukang tingnan kung ilan pa ang kailangan niyang gawin,
upang tuluyang maabot at malampasan ang demonic spirit condition. Laking gulat naman ni Kang Wu nang biglang ipaalam ng system na naabot na niya ang unang kondisyon, kasabay ng pagtaas ng kanyang stats sa 30 dahil sa ginawang pag-absorb sa 2 demon. At dahil sa pag-abot sa kondisyon tuluyang huli na ang restriction ng kapangyarihan ng ating bida, kasabay ang pag-angat ng kanyang level sa 79 at kasalukuyan ng nasa 8th Awakening. Unti-unti ding lumalawak ang daan ni Kang Wu patungo sa Myriad Palace, kaya't halos mapatalon siya sa kasiyahan dahil nangyari ang lahat ng yun sa pag-absorb sa mga natalong high-level demons. Nakangisi niyang sinuri kung ano ang mga bagong kakayahan kaakibat ng 8th Awakening, ngunit sa kasamaang palad ay lalabas lamang ito kapag umabot na sa 130 ang demonic energy stats ni Kang Wu. Gayunpaman ikinatuwa na ng ating bida at sapat na pansamantala ang paghina ng level restriction. Inakala noon ni Kang Wu na sa pamamagitan lang ng pagpatay sa mga kakampi ni Gaia, ang paraan upang tumaas ang kanyang level, ngunit ngayon ay nakikita niyang mas mainam na mapunan ang demonic spirit condition upang mas mabilis ang kanyang pagtaas. Kaya't sa ngayon plano ni Kang Wu pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng kanyang stats ng 130. Naisip din ni Kang Wu na maaari siyang gumawa ng hakbang habang inaantay na kagatin ni Lucifer ang kanyang pain, dahil alam niyang hindi ito basta mananahimik ng malamang ang pinakahahangad niyang demonic sea ay nasa mga kamay ni Satan. Oras na gumawa ng hakbang si Lucifer na sisigurado ni Kang Wu na kasabay nito ang pagkilos ng demonic order, at siya naman ang makikinabang sa lahat ng ito habang ginagamit ang pangalan ng mga guardians. Ang tanging inaalala na lang niya ay kapag nalaman ni Lucifer ang katotohanan. Ngunit pansamantala itong isinantibi ni Kang Wu ang pag-aalala. Sarkastiko pa siyang nagpasalamat sa God na si Tyrion dahil ang pagkamatay nito ang nagdala sa kanya kay Lucifer at Satan, parang baliw din niyang inalala ang sakripisyo ni Reynold hanggang sa huling hininga nito at walang ibang nakinabang kundi siya. Ikinuyong pa niya ang kamao saka sinabi sa isip na hindi niya kailanman makakalimutan ang kabayanihan ni Tyrion. Ilang sandali pa ay iminulat na din ni Sehon ang mga mata at tumambad sa kanya ang ating bida. Pinilit niyang tumayo kaya't paalala ni Kang Wu na hindi pa siya lubusang magaling, dahil mga panlabas na sugat lang ang napapaghilom ng resurrection at hindi ang sakit ng katawan. Inumpisahang sermonan ni Kang Wu ang kaawa-awang si Sehon, dahil ani ay mukha itong baliw sa ginawang paglaban bagaman alam niyang dehado. Hindi din mawala sa isip ni Kang Wu kung ano ang maaaring nangyari kat Sian, kung hindi niya nakasalubong si Sola at Teso. Pagpapatuloy pa niya na hindi dapat palaging sinisisi ni Sehon ang kanyang sarili, dahil maaaring para sa ibang tao ito ang pinakamaling pwede niyang gawin. Ikinagulat naman ni Sehon ang narinig at hindi niya napigil ang sabihin na parang may nag-iba kay Kang Wu. Malaking ngiti lang naman ang isinagot ng ating bida sa kanyang sinabi. Sabay naman silang napalingon nang dumating sina Sola kasama ang iba pa nilang kasamahan. Nag-aalalang inalam naman ni Gaia ang lagay ni Sehon, matapos nitong madinig ang ginawang pakikipaglaban nito sa mga sumalakay na demon. Paliwanag naman ni Kang Wu na maswerteng nakaligtas si Sehon, ngunit tanong niya kung paano nakapunta doon si Gaia at Grace. Ayon kay Qian Mujian, siya ang tumawag kay Gaia ang bakas ng Mifa Demonic Order, bago pa man nila malaman ang pakikipaglaban ni Sehon sa mga demon. Dumating naman ang anak ni Qian Mujian dala ang piraso ng cracked seed, na ayon sa kanila ay natagpuan sa itaas ng animoy altar. Nagpapakyut naman ang babae kay Kang Wu na animoy nahihirapan sa pagbubuhat, at naghihintay na tulungan siya ng walang pakialam nating bida. Nang suriin ni Kang Wu ang cracked seed at makitang wala itong anumang alikabok, napagtanto niya na hindi pa ganoon katagal sa lugar ang cracked seed. Nangangahulugan lang ito na mayroong miyembro ng demonic order sa malapit na nagtanim ng cracked seed. Ayon sa commander ng Hwarang, mas agresibo ang mga halimaw sa paligid ng altar, kaya't ito ang maaaring ito ang dahilan ng pag-atake ng mga halimaw. Habang pinapagaling ni Sola, sinabi ni Sehon na maaaring kagagawan din ng demonic order ang pag-atake sa village, na sinigundahan naman ni Gaia. Tanging si Kang Wu lang ang nakakaalam na walang koneksyon ng demonic order sa mga demon na sumugod sa kanila, ngunit nasisigurado niyang ang cracked seed, halimaw at maging ang summoning altar ay walang kinalaman kay Lucifer. Sa kabilang banda, inis namang kinuha ni Yanzhou kay Soyan ang cracked seed sa inis sa pagpapabebe nito. Napaluha naman si Kang Wu kasabay ng pagmura ng sabihin ng mga kasamahan, na maaaring may maganap na malawakang pagsaman dahil na din sa mga nakita nilang altar.
Halos sumabog ang luha nga sa tuwa dahil matagal na panahon niyang inantay ang muling pagpapakita ng demonic order. Napawi ang lahat ng pag-aalala niya kanina kung paano mapapataas sa 130 ang stats, dahil 30 putahe ang inihanda para sa kanya na anumang oras ay handa niyang lantakan. Punong-puno pa ng papuri ang isip ni Kang Wu para sa demonic order, at kung paano siya naniniwala sa pagsummon na gagawin ng mga ito nang sa ganun ay kaagad mag-align ang lahat sa plano. Nakita naman ni Yanjo ang reaksyon at ginagawang paghahangad ng lihim ni Kang Wu. Hindi niya mapigil ang bahagyang mairita sa parang baliw na mukha nito. Malungkot na sinabi ni Gaia na demonic order. Ayon sa Guardian na ano na ang gagawin nila. Kung kailangan ba nilang pumunta sa mismong kinaroroonan ng summoning altar. Nag-alala si Gaia at hindi sumangayon sa gusto si Sehon. Tugon ni Sehon na ayos lang iyon. Sagot ni Gaia na hindi maaari ang gusto nitong mangyari, dahil napakamapanganib ng balak nitong gawin. Mungkahi niya na kung may natitira pa silang oras ay kailangan nilang pag-aralan ang strategy ng kalaban at mag-ante sa tulong ng ibang nation. Sumingit si Kang Wu at sinabi kay Gaia na kapag nag-ante pa sila ng oras ay mas magiging mapanganib iyon. Kailangan nilang umatake ng mas mabilis. Lumapit si Kang Wu at sinabi na alam niyang nag-aalala si Gaia pero ang pag-alala nito ay mauuwi lang sa kamatayan gaya ng nangyari kay Alec at Reynolds. Pero magagawa nilang protektahan ang iba kung hindi sila matatakot sa kamatayan. Dahil sa sinabi ni Kang Wu ay napaisip si Gaia. Naglabas ng kapangyarihan si Kang Wu gamit ang enerhiya ng God of War na si Tyrion sa tulong ng kanyang skill na Ruler of Demonic Energy. Ayon pa sa kanya na hindi siya nagmamatapang. Hindi sila tatakas sa kamatayan at bulag na hustisya. Ang mga demon ay malalakas na kalaban pero hindi ibig sabihin na hindi na ang mga ito matatalo. Dagdag pa ni Kang Wu habang hawak ang espada ni Tyrion na may isang bagay lang siyang napagtanto matapos nilang nagkaroon ng komunikasyon. Yun ay mas lumalala na ang pinsala. Marahil kakaunti pa pero madaming tao ang nakatira sa lugar na iyon. Kahit kakaunti lang ang mga ito ay kailangan pa rin nilang itong protektahan, dahil ang bilang ng buhay ay napakahalaga. Sa isip-isip ng ugok na si Kang Wu na isang pamatay na linya ang kanyang mga binitawan. Namangha sa kanyang mga sinabi ang kanyang mga kasama, habang naiisip na kahit siya mismo ang nakaharap sa sarili niya ay mamamangha din. Napaisip pa ang ating baliw na bida na paano na lang kung magkagusto sa kanya ang mga ito, dahil napakaastig niya. Habang makatingin siya sa mukha ni Gaia ay napapaisip siya na kung natouch ba sa kanya si Gaia at sana hindi ito nangilo sa kanyang mga pinagsasabi. Kapag tumawa ito o ngumiti ay siguradong mamamatay siya sa kahihiyan. Pero sa naging reaksyon ni Gaia ay natuwa pa ito at nag-blush sa mga pinagsasabi ng ugok nating bida. Ayon kay Gaia na napakaduwag niya. Tuwang-tuwa naman si Kang Wu dahil umipekto ang pamatay niyang linya. Sinabi ni Gaia na lahat ng tinuran ni Kang Wu ay tama, sila ay guardians, kailangan nilang protektahan ang mundo. Hindi nila mapuprotektahan ang lahat kapag takot sila sa kamatayan. Sa isang banda sa isip ni Kang Wu na salamat kay Gaia dahil hindi siya nito tinuwanan. Tumalikod si Kang Wu at seryosong naglakad habang inuutos kay Qian Mujian na manguna ito dahil magtutungo sila sa kinaroroonan ng summoning altar. Maayos namang sumunod si Qian Mujian habang si Yanjo ay lumapit kay Kang Wu dala ang Fisher Seed. Pero bigla itong nakaramdam ng pangangilo nang lumapit siya kay Kang Wu kaya tumalikod na lang ito at umalis. Di naman mahitsurahan si Kang Wu sa ikinilos ni Yanjo. Nang sumapit ang gabi ay lumipat ang eksena sa kagubatan kung saan nagtipon-tipon ang mga demon. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil unang bises nilang makatikim ng dugo ng tao, kaya nag-uunahan sila sa kanilang mabibiktima. Lumapit ang isang demon sa biktima at naglabas ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay, habang binabanggit ang kaawa-awang mga tao. Nagpakilala pa ito na siya ang ruler ng ika-8 palapag ng Hell na si Jirehas. Pero nagkamali siya dahil si Kang Wu pala ang balak niyang biktimahin. Isang was-iwas lang ng espada ni Kang Wu ay patay agad si Jirehas. Sa isip-isip ng ating bida nakakaunti ang mga demon na ito di gaya dati. Dahil ang mga demon na ito ay mukhang nagmula pa sa ika-7 at ika-8 palapag ng Hell. Nagtaka naman ang ibang demon sa kung ano na ang nangyayari, dahil ang kanilang pinuno ay ganun lang kadaling napaslang. Napangiti na naman ang pademonyo si Kang Wu matapos niyang makita ang mga lalaking nakasot ng balabal na nakapalibot sa Fisher Seed.
Inutos ng isang demon cultist na tawagan ang iba nilang kasamahan. Matapang na sumugod ang malalaking demon patungo kay Kang Wu na nakatayo lang at nag-aantay sa mga demon. Sa likuran ay napatanong na lang si Qian Mujian na kung tao ba talaga si Kang Wu. May pagmamalaking sagot ni Sehon na si Kang Wu ay nakatanggap ng kapangyarihan ni Tyrion kamakailan lang at naging apostle nito. Tanong muli ni Qian Mujian na kung ganun ay kapangyarihan ba ng Diyos ang ginagamit ni Kang Wu. Sumingit si Yeonjo at sinabi na ipaliwanag na lang nila sa susunod sabay activate ng kanyang sandata para sumali sa laban. Salaysay nito na kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Nilabas na din nila ang kanilang mga sandata para sumali sa labanan. Sa isang banda may isang demon cultist ang may hawak sa isang bata at tinatakpan pa nito ang bibig para di mag-ingay. Kinakabahan na ang demon cultist at napapatanong na bakit ang player na gaya ni Yeonjo ang nandun sa lugar na iyon. Hindi lang ito basta player kundi ito rin ang guild master ng Red Rose Guild. Mapansin naman ni Yeonjo ang nagtatagang demon cultist kaya tinitigan niya ito ng masama at nagbanta na lumabas na ito kung ayaw nitong mamatay. Sa sobrang takot ay kumari pa ng takbo ang demon cultist at itinulak ang bata. Kahit na mabilis itong tumakbo ay hinabol pa rin ito ng mga kadena ni Yeonjo, at sa isang saglit lang ay nahuli ito ni Yeonjo nang walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda ay may isa pang demon cultist ang nagtangkang tumakas kaya sinabihan siya ni Yeonjo na saan nito balak tumakbo. Agad dumating si Kang Wu sa eksena at pinigilan si Yeonjo. Kinalong niya ang bata habang sinasabi kay Yeonjo na maghinti lang sila saglit. Dahil kahit na hindi sila kumilos ay tatawag pa rin ang demon cultist ng kasamahan, kaya hindi nila kailangang kumilos kaagad. Tanong ni Yeonjo na kung ganun ay balak ni Kang Wu gamitin na pain ang demon cultist na iyon. Makalipas ang ilang sandali ng pakikipaghabulan sa mga demon cultist ay nahuli na nila ang mga ito at naigapos. Nagtanong ng pasiga-sigaya sa mga ito na bakit ng mga ito sinusunod ang mga utos ni Satan. Napatayin si Reynold at Alec, at isakripisyo ang buhay ng maraming tao. Tanong pa na ano ang mga bagay na gustong makamit ng mga ito. Nagtinginan ang mga lalaking demon cultist at tila naguguluhan sa sinabi ni Gaia sa kanila. Nagsalita ang isa at tinanong si Gaia na anong pinagsasabi nito na pagsunod sa utos ni Satan. Ang tungkol kay Alec ang Sword of Justice na umatake sa lokasyon nila sa Europe nitong nakalipas na mga buwan. Pero ang Demon Order ay tumigil na sa pagtugis kay Alec nitong wala na silang nakitang bakas nito. At ang tungkol naman sa Reynold na sinasabi nito ay ngayon lang nila narinig ang pangalan nito. Dahil sa mga sinabi ng lalaki ay biglang may slash na tumama sa leeg ng lalaki at tuluyang pumutol sa ulo nito. Iyon pala ay gawa ng ating bida na naging dahilan ng pagtilasak ng ulo ng lalaki palayo. Nagliwanag ang mga mata ni Kang Wu na galit habang sinasabi sa mga demon cultist na sino ang mga ito para lukuhin sila. Napasigaw na tanong ng demon cultist na anong ginagawa ng ating bida. Ang ugok na si Kang Wu ay gumagawa na naman ng eksena gamit ang kapangyarihan ni Tyrion at nagpapanggap na sinaniban kuno. Pasigaw na tanong ni Kang Wu na kung sa tingin ba ng mga ito ay hindi niya alam na pinatay ng mga ito ang anak niya na si Reynold. Nangatuwiran pa ang demon cultist na hindi nga nila kilala ang sinasabi nitong Reynold. Mas nagalit pa si Kang Wu dahil sumasagot pa ang mga ito kaya inangat niya ang kanyang espada sabay inatake ng napakalakas na skill na Judgment of Light. Sa isang banda sinabi ni Gaia na dahil binanggit nito na anak nito si Reynold, marahil si Tyrion ang kumukontrol sa katawan ngayon ni Kang Wu. Nagliliwanag ang katawan ni Kang Wu gamit ang enerhiya ni Tyrion sabay lumingon ito kay Gaia at tinawag. Mungkahin ito kay Gaia na huwag maniniwala sa mga salita ng demon. Huwag ding manghihingi ng mga kasagutan sa mga demon na iyon. Humingi ng tawag si Gaia sa nagawa nito. Sinabi ni Kang Wu na hindi sila makikinig sa mga salita ng mga demon, dahil babaguhin sila ng mga ito gamit ang mga matatamis na salita. Nagtanong ni Gaia na diba at nawala na si Tyrion nitong nakalipas na incident kaya paano ito nakabalik muli. Palusot ni Kang Wu na ang nawala lang sa kanya ay ang kanyang divinity. Sa ngayon ay isa na lang siyang simpleng lalagyang walang laman na nawalan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nakakakuha ng madaming oportunidad na makapaghayag mula sa katawan ng lalaking ito. Pero may isang bagay lang siyang sasabihin bago pa siya lumisan yun ay huwag ang mga ito magpapalin lang sa salita ng mga demon. Sa sandaling makinig ang mga ito sa boses ng mga demon ay,
Ang masamang kaisipan ng mga demon ay sisirain ang mga ito. Maya-maya ay bumalik na sa sarili si Kang Wu Kuno. Nagmaang-mangan si Kang Wu na hindi alam kung ano ang nangyari. Sagot ni Sehon na sumanib kay Kang Wu ang spirit ni Tyrion. Tugon ni Kang Wu na hindi ba't wala na si Tyrion. Sagot ni Sehon na divinity lang ni Tyrion ang nawala, pero nananatili pa rin ito sa katawan ni Kang Wu. Buminto na naman ang pagpapanggap ng ugok nating bida. Ayon kay Gaya na si Tyrion ay patuloy pa ring nakasubaybay sa kanila. Nagsalita si Kang Wu at sinabi kay Gaya na hindi ngayon ang oras para maging sentimental ito. Dahil napaliligiran na sila ng napakaraming demon na may mapupulang mga mata. Ngumiti ng pademonyo habang naiisip na perfect timing ang pagdating ng mga ito. Tumawa ang kalabaw na demon at kinutya ang demon na si Jirehas dahil tumawag pa ito ng tulong matapos hindi matalo ang mga hamak na tao. Sinabi ng isang demon na itatanim niya sa mga tao ang takot mula sa mga demon. Pero dun sila nagkamali dahil wala silang kahirap-hirap na pinatay ni Kang Wu. Sinabi ng Tokam na si Kang Wu na may pangit na mukha madumating na ang kanyang mga pagkain at talagang napakasarap ng lugar na iyon. Natulala na lang ang mga demonic order habang pinagmamasdan kung paano pagpira-piresuhin ni Kang Wu ang mga demon na sinumon nila. Hindi nila maunawaan kung paanong ang mga ito na mula sa hell ay baliwala lang na natatalo. Hindi naman nag-iisang nakikipaglaban kundi kasama pa ang tatlong mahuhusay na player, kaya't kinabahan ng mga kalaban na baka hindi matuloy ang plano nilang pagsuman sa malakas na demon. Sigaw ng pinuno ng demonic order na kailangang mas tatagan pa ng mga demon ng kaunti pang oras, pagkasabi nun din niya na malaya ng mabilis na paglipad ni Kang Wu papalapit sa kanya. At malakas siyang binigwasan sa mukha na hindi niya na nagawa pang iwasan. Tanging sigaw na lang ang nagawa ng lalaki habang lumilipad sa ere sa lakas ng natamong atake. Mabilis na sinundan ni Kang Wu ang tinulsikan ng lalaki, at habang duguan itong nakasandal sa puno sinabi ni Kang Wu na umamin na sa kanya ang lalaki dahil walang ibang naroon. Bagaman nahihirapan ay patuloy na nagmatigas ang lalaki at sinabing wala siyang sasabihin na anuman. Bigla naman siyang nagulat nang sabihin ni Kang Wu na alam niyang ang buhay na walang hanggan ang nais ng lalaki, alam niyang sumali ito sa demonic order upang maging immortal. Kasabay nun pinaganya niya ang power of dread upang bigyan ng nag-umapa na takot ang lalaki, saka sinabing walang silbi ang pinaghirapan nito kung ngayon niya natatamhan ang kamatayan. Binalot ng matinding takot at pagkabahala ang lalaki habang patuloy ang pagtatanong ni Kang Wu sa pamamagitan ng power of dread. Itinanong pa ni Kang Wu kung nais pa ba nitong mabuhay, na ikinanginig naman ng lalaki. Hindi na maayos ang kanyang paningin sa paligid at animoy nanunuot sa buo niyang pagkatao ang takot. Nang makita iyon ni Kang Wu agad niyang inalis ang power of dread, sa isang pitik lang ng daliri. Ipinangako pa niya sa lalaki na bubuhayin niya ito sa ngayon ni Tyrion na kanyang god na pinaglilingkuran. Animoy bumalik naman sa sarili ang lalaki at naalalang narinig na niya noon si Tyrion sa mga guardian, ngunit napatanong siya sa isip kung talaga bang ang halimaw na gaya ni Kang Wu ay kasapi noon. Hindi man kapanipaniwala dahil sa pag-uugali ni Kang Wu pinili pa din ng lalaki na magtiwala, dahil sa nabanggit ang pangalan ni Tyrion upang magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Nakangiti siyang lumuhad sa harap ni Kang Wu at sinabing sasabihin niya ang lahat niyang nalalaman, habang buo ang tiwala sa ating bida na hindi nito babaliin ang pangako dahil nakataya ang pangalan ni Tyrion. Matamis at inosenteng ngiti naman ang itinugon ni Kang Wu sa lalaki, na lalong dahilan ng kanyang pagtitiwala sa salita nito. Sinimulan niyang ikwento at sabihin ang kanilang mga plano. Matapos iyon agad bumalik si Kang Wu sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan, at doon nadatnan niyang pinapagaling ni Sola ang nasugatan nilang kasamahan gamit ang Wave of Light. Manghang pinagmasdan ni Mugen ang katawan dahil hindi lang mga sugat niya ang gumaling, maging ang pagod at ngalay sa pakikipaglaban ay naglaho din. Sa isang banda manghang napangiti ang anak nito sa pakiramdam na lalong kuminis ang kanyang mukha. Tanong ni Sehon kung kailan natutunan ni Sola ang magic na ito. Maging si Gaya ay gumaan din ang pakiramdam na para bang kakagising lang mula sa masarap na tulog. Sagot naman ni Sola na ito ang natanggap niyang abilidad matapos maabot ang 8th stage. Nakangiting sinabi ni Sola na marahil matindi ang pagod ni Kang Wu kaya't nag-presente siyang gamitin muli ang magic, pagsingit naman ni Yanjo na gawin din ito sa kanya ni Sola. Napangiti naman si Kang Wu dahil napatunayan niyang mali ang iniisip niyang hindi na makakatulong sa kanya si Sola,
Dahil matapos niyang malimpasan ng 120 stats inaakala niya noon na hindi niya nakakailanganin ang buff nito. Nakita naman ni Yanjo ang ngiti ni Kang Wo kaya't nakapamiwanggan niyang saad sa isip, kung ano ba ang nakita ng ating bida na maganda kay Sola na para bang nagseselos. Naramdaman agad ni Kang Wo ang epekto ng panggamot ni Sola, dahil unti-unti nidang naglalaho ang guilty niya sa hindi pagtupad sa pangako kanina sa lalaki. Nagdalawang isip man na patayin ito kanina ngunit sa huli ay pinili niyang sirain ang pangako, upang makasiguradong walang makakaalam ng katotohanan. Matapos gamutin si Kang Wo inis na napalingon sa gilid si Yanjo, at itinanong kung tuluyan na bang natapos ang kanilang pakikipaglaban. Sinabi pa ni Yanjo na wala na siyang maramdaman na kakaiba sa paligid kaya't maaring tapos na nga ang laban, ngunit ipinagtataka nga ang bilang pagkawalan ng mga bangkay ng demon kagaya ng nangyari kay Oryx. Saad naman ni Seho na nakita niya kung paano nilamon ng itim na usok ang katawan ng mga demon bago tuluyang maglaho sa hangin. Maging ang Huarang Commander ay hindi maiwasang magtaka, at wala silang kaalam-alam na ito ang gluttony ng siraulo nating bida. Upang pagtakpan ang kanyang kapangyarihan sinabi ni Kang Wo na iba-iba ang katangian ng mga demon, at marami pang silang hindi nalalaman. Sinang-ayunan naman ito ni Gaia, samantalang nasa isip ng ating bida na hindi pa sapat ang mga nakuhang enerhiya mula sa mga demon at hindi man lang umabot sa 130. Ang orihinal na plano ni Kang Wo ay antayin na si Satan ang magsugo sa kanya ng mga high-level demon, ngunit hindi na ito maaari ngayon dahil sa narinig na plano mula sa lalaking demonic order. Sinabi ng lalaki bago niya ito patayin na ang demon mula sa 9th hell ang balak nilang ay summon. Bigla namang nagkaroon ng pangitain si Gaia, at gulat na sinabi ang planong pag-summon ng demon mula sa 9th hell. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at doon sinabi ni Gaia na mula ito sa kanilang god na si Gaia. Napalingon naman si Kang Wo sa screen nang lumabas ang bago nilang S-rank special mission. Nakasaad pa dito na kailangan nilang pigilan ang pag-summon sa demon mula sa 9th hell, samantalang humingi pa ng tawad ang god na si Gaia dahil ito lang ang magagawa niya para sa mga guardian. Pinagmumura naman ni Kang Wo ang god na si Gaia sa kanyang isip, dahil plano pa nitong sirain ang kanyang plano na lumunin ang demon mula sa 9th hell upang maabot ang 130 stats. Biglang napagtanto ng lahat na hindi pa tapos ang seremonya ng pag-summon, kaya't nangako silang gagawin ang lahat upang hindi ito matuloy. Sinabi naman ni Yanjo na mukhang hindi na nila ito kailangang pigilan, base na din sa reaksyon ng mukha ni Kang Wo na kasalukyang nakangisi na parang baliw at nag-iisip kung paano matutuloy ang pag-summon. Hindi naman sumang-ayon sa naiisip ni Yanjo si Gaia, dahil ayon sa kanya kahit nataglay ni Kang Wo ang kapangyarihan ni Tyrion, wala pa ding kasiguraduhan kung magagawa nilang talunin ang demon mula sa 9th hell. Saad pa niya na ang gawin ang lahat upang hindi matuloy ang pag-summon, ang pinakamadaling paraan upang manalo. Halata namang ikinainis ni Kang Wo ang pagiging matalino ni Gaia, kaya't agad siyang nag-isip ng paraan at sinabing meron siyang plano sa isip. Sinabi niyang merong isang lugar na nararamdaman niyang may madilim na enerhiya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Tyrion, ito ay upang lituhin ang mga kasamahan at ilayo sa totoong lugar ng pag-summon. Sa kabilang banda 5 minuto na silang nagpapalipad-lipad sa ere ngunit hindi pa din nararating ang lugar na sinasabi ni Kang Wo. Nagtataka na sila at napapatanong kung tama ba ang daan na kanilang pinupuntahan, habang pangungumbinsi ni Kang Wo na malapit na silang makarating. Napapamura naman sa isip ang baliw nating bida dahil hindi na niya maaari pang tagalan ang pag-iikot, at kung gagawin niya ito ay maaari itong ikasira ng kanyang kredibilidad. Bigla namang may malawak na liwag silang natano mula sa di kalayuan, at doon nakahinga ng maluwag si Kang Wo saka sinabi sa isip na sa wakas ay nagtagumpay siyang lituhin ang mga ito. Mas lalong binilisan ni Kang Wo ang paglipad saka nagpaalam sa mga kasamahan na mauna. Natatakam pa niyang tinungo ang lugar at inaasahang mataas na klase ng demon ang kanyang madadatnan. Mula sa taas ay bumaba siya sa harapan ng mga pusit na demonic order, habang nakahanda ang mga itong humarap sa kanya na animoy nag-iintay sa kanilang pagdating. Iginiya niya ang espada at bida-bidang sinabi na doon na nagtatapos ang kasamaan ng demonic order, suot niya ang mask ng mga guardian upang itago ang kanyang demonic energy. Agad namang sumunod sina Gaia ngunit napagtanto nilang huli na ang lahat, samantalang puno ng excitement si Kang Wo na malaman kung sino ang nasummon ng post-it na demonic order.
Malalakas ang yabag ang demon na lumabas mula sa fissure, habang nagtatawa ang miyembro ng demonic order at pang-iinsultong saad na hindi na matatakasan pa ng tagasunod ni Gaia ang kanilang kamatayan. Lumabas mula dito ang malaking pulang demon sa kasinabi ng mga lalaki na sambahin ng Great Demon mula sa Ninth Hell, walang iba kundi ang nakakapangilabot at mapangwasak na si Balek. Ang tanong naman nito kung sino ang mga lalaking nakamaskara. At mabilis na sagot ng mga ito na sila ang tapat niyang tagapaglingkod na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Iritang pinagkrus ni Balak ang kamay sa katinapunan ng tingin ang ating bidang kasalukuyang pinagpalawisan, dahil sa magkahalong kaba at gulat nang makita ang tapat niyang alagad sa hell na si Balak. Nanlaki ang mukha ni Balak matapos siyang makita at nag-umpisang pagpawisan ng malamig si Kangwoo. Nangungud itong bigla sa kanyang harap at sinabing sa wakas ay nakita niyang muli ang Demon King. Natulala silang lahat maging ang dalawang kasapi ng demonic order, at puno ng pagtataka nang ipahayag pa ni Balek kung paano siya nang ulila sa ating bida. Puno ng pangungulila ang bawat salita ni Balek na sinabi pang nagpunta siya sa Earth upang gampanan ang kanyang tungkulin sa Demon King. Napaiyak pa ito sa sobrang tuwa na patuloy sa pagtawag kay Kangwoo, dahil doon natulala ang mga kasamahan ng ating bida at puno ng pagtataka ang bawat titig sa kanya. Paliwanag ni Kangwoo na mayroon lang hindi pagkakaintindihan, at itinangging kilala niya si Balek. Samantalang sabog ang sipon ni Balek sa kakaiyak sa pabis na pamumulila at kasiyahan na muling makita ang kanyang hari. Hindi naman umubra ang pang-aalo at pagsubok ng dalawang miyembro ng demonic order na patigilan si Balek, samantalang hindi din may pinta ang mukha ng ating bida sa pag-iisip kung paano mag-uapaliwanag sa nakatitig na mga kasamahan. Sa nakaraan ay mangiyak-ngiyak si Ballax matapos makita at makilala ang kanyang Demon King kahit na nakasut ito ng maskara. Sobrang tagal niyang inintay ang pagkakataon na makita niya ito ulit kaya ganun na lang ang kanyang emosyon. Pikit pinapatahan ng mga demonic cult si Ballax habang ang ating bida naman ay hindi makapagsalita at hindi alam ang ipapaliwanag sa kanyang mga kasama. Sa isip-isip ni Kangwoo na hindi sana magiging mahirap ang sitwasyon kung nasummon si Ballax na nang walang ibang tao na nakakakita katulad noong nasummon ng demon cultist ang demon na si Doomguard. Pero ang problema ngayon ay ang sitwasyon na ganito dahil kasama niya ang kanyang mga kakampi at mga kasamahan na kanyang napagsama-sama mula nang bumalik siya sa Earth. Ang tiwala na naipon nila mula sa mga ito sa pamamagitan ng titulo ng pagiging hero. Napatanong pa siya sa isip na kung mawawala ba lahat ng tiwala na iyon sa isang iglap lang. Habang hindi mapakali at sobrang pinagpapawisan ay naiisip niya na kasalanan naman talaga niya iyon. Nagpunta pa siya sa lugar na ito matapos niyang marinig na may isa-summon ang mga demon cultist na ito na demon mula sa ika-9th hell. Sa pag-akala niya na ibang demon ang masa-summon. Napakaraming demon sa ika-9th hell. Matapos bumagsak ang puwersa ng Prince ng 9th Hell ay nabawasan ang bilang ng mga demon doon, pero may natira pa ring mga demons na halos nasa 100,000 pa sa pangunguna nila Ballax, Lilith at Doomguard. Minalas-malas siya dahil sa dami ng demon na pweseng mas-summon ng mga ugok na demon cultist ay si Ballax pa ang nas-summon ng mga ito. Ngayon ay patuloy pero na umiiyak ang demon na si Ballax sa sobrang saya niya habang binabanggit ang salitang Demon King. Napapaisip siya kung paano niya maipaliliwanag kay Balek ang tungkol sa sitwasyon ngayon. Sobrang basang-basa na ng pawis ang ating bida sa sobrang sama ng kanyang kalagayan sa ngayon dahil maaaring mabuking ang kanyang lihim. Nagpasya siyang magkunwaring inusinti sa harap ng kanyang mga kasamahan. Paliwanag niya sa kanyang mga kasamahan na gawa-gawa lang ang lahat ng iyon ng demon. Hindi naman ito sigurado kung siya ba talaga ang Demon King o hindi. Dagdag pa na paano naman siya nakilala ng demon na iyon kung nakasut siya ng maskara at hindi pa nakikita ang kanyang mukha. Sumangayon naman sila Sehon at Gaia sa sinabi ni Kangwoo. Mungkahi ni Sehon na kakaiba nga iyon na biglaan na lang ng demon na tinawag si Kangwoo ng Demon King. Pero marahil isa lang iyong bahagi ng masamang plano nito. Sagot ni Kangwoo na masyado na siyang nabubulabog ng demon na iyon. Dagdag pa ni Sehon na nakakapagtaka ang isang demon na unang bises palang makita ay luluhod na agad sa harapan at tatawagan si Kangwoo na Demon King. Sumangayon si Kangwoo at sinabi na hindi niya alam kung ano ang plano ng demon na iyon pero inosente siya. Tumawa pa si Sehon ay sinabi na sa palagay niya ay hindi nga alam ng demon na iyon ang pangalan ng ating bida.
Sarkastikong sinabi ni Kang Wu habang kinakabahan na mag-intay lang sila sa kung anong mga pakulo ang gagawin ng demon na iyon. Kinakausap ng mga demon cultist si Balak sa kung bakit ganto na lang ang ikikilos nito at bakit nito tinatawag na Demon King ang taong iyon. Sinabi ng isa na ang taong iyon ay guardian na pamilya ni Gaia. Sigaw ng isa na ang ating bida ay hindi ang Demon King at isa lang iyong malaking balakid sa kanilang mga plano. Utos pa ng mga demon cultist kay Balax na parusahan nito ang mga hapokritong iyon. Nakaluhod lang si Balax habang sinasabihan ng itaas nito ang ulo nito, Balax ang Sovereign of Destruction. Sa isip-isip ng ating bida na namanatili lang sa ganun si Balax dahil matagal na naman silang magkakilala at alam na nito na kakaiba ang sitwasyon nila ngayon. Pero taliwas ang gustong mangyari ng ating bida dahil biglang nagalit si Balax at kinuha ang kanyang sandata na latigo sa kanyang space. Galit nitong sinabi na sino ang mga ito para hamakin ang kanyang Demon King. Pinaghahampas niya ng latigo ang mga ugok na demon cultist dahil sa panghahamak nito sa kanyang master. Tanong ng mga ugok na demon cultist na bakit sila nito inaatake. Tumingin ng nakakatakot si Balak sa mga ito at sinabi na sabihin ulit ng mga ito na hindi iyon ang Demon King at bahagi lang ng pamilya ng mga gods. Sumagot ang isang demon cultist na totoo iyon dahil bahagi lang talaga ito ng pamilya ni Gaia. Nagliyab ang latigo ni Balak habang nagtatanong na kung hinahamak ba talaga ng mga ito ang Demon King. Hindi naman mahitsurahan ang ating bida habang nakatingin sa kanya si Yanjo. Walang tigil na pinaghahampas ni Balax ang mga ugok na demon cultist habang sinasabi na mga tanga ang mga ito. Nagliliyab pa niyang sinabi na makinig sa kanya ang mga taong ito. Sabay tinuro ang ating bida at sinabi na ang nag-iisang nakatayo sa kanilang harapan ay ang totoong hadi na namamahala sa ikasyam na palapag ng Hell. Ang nag-iisang sum-akop at tumalo sa 7 prinsipe ng Hell. Napahawak na lang ng maskara si Kang Wu habang naiisip na tumigil si Balak sa pagsisilita nito. Samantalang sina Sehon at Yu Yanjo ay intense at excited sa sasabihin ni Balax. Nagpatuloy pa ay Balax at sinabi na ang ating bida ang nag-iisang naghahari sa kaitaasan ng lahat ng Demon Realm. Ay walang iba kundi ang Demon King, o Kang Wu. Nang marinig iyon ni Kang Wu ay kulang na lang ay mapaluha siya ng malaloka at parang kakainin na siya ng lupa dahil nabuking na ang kanyang lihim. Ang matagal niyang pinaghirapan na itagang sekreto ay ibinunyag lang ni Balax ng ganun kadali. Gulat na nanlaki ang mata ni Qian Mujan at ng kanyang anak sa kasabay silang napatanong sa ating bida tungkol sa narinig. Hindi din makapaniwala ang bawat katagang lumabas sa bibig ni Sola, pagtataka pa ni Sehon kung paano nalaman ng nibalik ang pangalan ni Kang Wu. Napapasigaw na sa isip ang ating bida at pinagmumura ang tapat niyang general dahil sa walang prenong pagtawag nito sa kanyang pangalan. Nagsimula namang gumawa ng hakbang ang mga demonic order, at ipinatong sa sahig ang nagliliwanag nilang mga kamaytanan ang walang pagpipiliang sitwasyon. Umusal ng dasal ang mga lalaki bilang paghingi ng lakas sa kasamaan upang makontrol si Balak, sabay-sabay nila itong ginawa na lalong mas nagpalakas ng kanilang puwersa. Dahil dito lumitaw sa lupa ang kulay lilang magic circle at agad pinalibutan ng enerhiya nito si Balak. Natigilan si Kang Wu nang makita ang senaryo sa harapan lalo na nang biglang damapo sa likod ni Balak ang malaking tatak ng magic circle. Ito rin ang parehong magic circle na kumontrol noon kay Chrysalis kaya't naitindaan ni Kang Wu na ginagamit ito upang kontrolan ang mga halimaw. Gayunpaman hindi basta halimaw si Balak kundi isang demon kaya't pagtataka ng ating bida kung paano ito nagagawa ng demonic order. Umapoy sa galit ang dambuhalang demon at pinag-aatake ang mga walang kwentang demonic order, sa galit nito sa pagsubok na kontrolin siya. Ngunit mas lalong nagmatigas ang mga lalaki at pinagtibay ang kanilang orasayon, layunin nilang tapusin ito upang tuluyang makontrol si Balak. Animoy binalutan naman ng matinding puwersa si Balak na pumipigil sa kanyang paggalaw, sa isang gilid ay nanunood lang ang ating bida at lihim na nag-aalala sa tapat niyang general. Malakas na alingaw ang umugang sa lugar ng malakas na pakawalan ni Balak ang sigaw. Batid naman ni Kang Wu na sa bawat pagpupumiglas nito ay lalo lang lumalakas ang puwersa na bumabalot sa kanya na maaari pang humantong sa kanyang kamatayan. Nang hindi na matiis ng ating bida ang paghihirap ni Balak agad siyang lumipad sa ere, upang patulugin man lang ito sa pamamagitan ng pag-atake. Sa oras ding iyon tagumpay ang oras yung ginawa ng demonic order at kasabay ng pagmulat ng kanyang mata,
ang pagpapakawalan nito ng malakas na pagwasiwas ng hawak na latigo patungo sa ating bida. Lumipad sa ere pa atras si Kang Wu sa lakas ng atake at bagaman naisalag niya ang kanyang espada, hindi pa din niya napigilan ang mapasukan ng dugo kaya't pinagmumura niyang muli sa isip ang dambuhalang baboy. Mabilis na nag-isip si Kang Wu ng paraan upang mapatulog si Balak, ngunit laking gulat niya nang makita kung paano siya tingnan nito. Nanlalaki at gulat na tanong ni Balak kung ano ang nagawa niya sa kanyang Demon King. Nang makita niya ang pinasala na tamo ni Kang Wu agad niyang pinalabas sa palad ang apoy na kapangyarihan, kaya't muling natigilan ang ating bida ng mapagtantong plano ni Balak na pasabugan ang sariling bungo upang hindi na siya makontrol pa ng kaaway, at magamit laban sa kanyang master. Nag-aalalang nasabi sa isip ni Kang Wu na kailangan niyang pigilan ang plano ni Balak, ngunit naiipit siya sa sitwasyon dahil alam niya mas lalong mapapatunayan ang koneksyon nila kapag nagpakita siya ng emosyon para dito. Nang akmang papatayin na ni Balak ang kanyang sarili, napapangiwit si Kang Wu dahil naisip niyang mas magiging madali kung hahayaan niyang mamatay si Balak. Dahil kapag nangyari ito maaari niyang sabihin na planong lahat ito ng Demonic Order, upang mahati ang kanilang puwersa dahil sa pagdududa kay Kang Wu. Sa kabilang banda nang maalala niya ang mga pagsasama nila ni Balak noon sa Ninth Hell kung gaano ito naging tapat sa kanya, bigla siyang napamura sa isip at mabilis na sumugod habang sinasabing wala talagang naitutulong sa kanya ang bastardong si Balak. Malakas niyang tinadyakan ang dambuhalang demon bago pa nito mapatay ang sarili, saka malakas na sinabing talunan si Balak na kasalukuyang napaliad sa lakas ng tadyak. Napangangapa si Balak at patanong na tinawag ang kanyang Demon King. Inis namang saad ni Kang Wu na mawawala din ang epekto ng pagkukontrol sa kanya kaya't wag itong gumalaw o gumawa ng anong kalukuhan. Mangangatwiran pa sana si Balak nang galit siyang sigawan ni Kang Wu, at itanong kung kailan pa siya natutong sumuway. Hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng pagkukontrol kaya tuloy ang pag-atake ni Balak kay Kang Wu, ngunit patuloy din ang paghingi nito magtawad. Lubhang napakalakas ni Balak ngunit mas malakas ang ating bida kaya't hindi problema sa kanya ang tiisin ang pag-atake nito ng ilang minuto. Gamit ang teknik na Deep Demonic Energy magagawa din niyang bugbugin si Balak, ngunit hindi na ito kailangan dahil hindi buong lakas ang gamit nito sa pakikipaglaban sa kanya. Patuloy ang ginagawang pag-iwas ni Kang Wu sa nag-aapoy na latigo ni Balak, habang pilit naman pinipigilan ni Balak ang paglabas ng mas malakas niyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Malalakas na puwersang ang patuloy na nagsasalpukan sa ere, na bumabanda naman patungo sa mga pusit na Demonic Order at tuluyang tumapos sa kanilang buhay. Matapos ang ilang minutong paglalaban ng dalawa tuluyang nawala ng bisa ang Magic Circle, at nakita nila ang nakahandusay na walang buhay na katawan ng mga bastardong Demonic Order. Biglang ibinagsak ni Balak ang matigas niyang tuhog sa sahig at nagpatira pa sa harap ni Kang Wu. Pakiusapan niya na hatiin ng Demon King ang kanyang lalamunan dahil sa pakikipaglaban niya dito. Napalingon naman si Kang Wu sa mga kasamahan at naisip na hindi na niya maitatago ang katotohanan. Kita niya ang gulat at bahagyang pagkadismaya sa mukha ng mga ito maging ang pahingi ng eksplanasyon sa kanilang narinig at nakita. Sa puntong yun isang bagay na lang ang maaari niyang gawin upang malampasan ang sitwasyon. Hindi ito isang perpektong paraan o detalyadong plano, kundi isang sugal na tanging ang tiwalang matagal niyang binuo ang pundasyon. Kinapitan niya ang dibdib kasabay ng paghinga ng malalim, saka sinabi sa harap ng mga kasahan na siya nga ang Demon King ng Ninth Hell. At pagbibigay diin pa niya na naging Demon King nga siya noon, habang nakabakas ang maamong mukha ng pogi nating bida.